Kung ang isang simpleng bagay gaya ng pagbangon ng maaga o hindi pag-snooze ng alarm clock ay hindi natin makayang gawin, paano pa kaya natin kakayanin ang mas malalaking laban ng buhay? Ito ang tanong na matagal nang binibigyang sagot ng mga Stoics. Sila Marcus Aurelius, Epictetus at Seneca. Hindi sila nabuhay para maging perfect. Nabuhay sila sa gitna ng giyera, trahedya at sakit. Pero bakit sila naging matibay? Dahil natutunan nilang kontrolin ang maliit na bagay. Kung iisipin mo, halos lahat ng tao gusto ng malaking pagbabago sa buhay. Gusto nating umasenso, maging disiplinado, maging mas malakas ang loob, at magkaroon ng direksyon. Pero bakit parang ang hirap magsimula? Simple lang. Dahil gusto natin agad ng malaki, kaya nawawala ang focus natin sa maliit. Sino dito ang nagplano na mag-workout buong taon, pero pagkatapos ng isang linggo sumuko? Sino dito ang nagsabi na mag-iipon, pero sa unang tukso ng milk tea, ubos agad ang budget? Sino dito ang nangakong magbabasa ng isang libro kada buwan, pero pagkatapos ng 3 araw, tinamad na? Hindi ka nag-iisa. Lahat tayo dumadaan diyan. At dito papasok ang Stoic idea. Kung hindi mo kayang pamahalaan ang maliit, hindi mo rin kayang pamahalaan ang malaki. Epictetus mismo, na dati ay isang alipin, nagsimula lang sa mga maliliit na disiplina, pagpipigil sa dila, pag-regulate ng emosyon, at pagiging matapat kahit walang nakatingin. At iyon ang nagbigay sa kaniya ng lakas na maging guro ng emperors. Mga kapatid, ang disiplina sa maliit na bagay ay parang paghubog sa bakal. Hindi ka agad makakagawa ng espada. Kailangan mong paulit-ulit na pukpukin, painitin at hubugin. Ganon din ang buhay. Marcus Aurelius, sa kanyang Meditations, lagi niyang ipinaalala sa sarili na bumangon kahit malamig ang kama. Hindi dahil gusto niya lang pahirapan ang sarili niya, kundi dahil alam niya na kung hindi niya mapipilit ang sarili sa maliit, paano siya magtatagumpay sa gitna ng digmaan at responsibilidad bilang emperor. Seneca naman sinanay ang sarili sa simpleng pagkain, simpleng pamumuhay. Hindi dahil wala siyang kayamanan. Milyonaryo siya nung panahon niya. Pero bakit niya ginawa yon? Dahil gusto niyang masanay sa maliit para hindi siya alipin ng luho at takot mawalan. Sa Stoicism, ito ang tinatawag na training for the mind and soul. Maliit na disiplina, araw-araw hanggang sa maging natural na sayo. Ngayon baka iniisip mo, oo nga, gets ko na. Importante ang maliit na disiplina, pero saan ako magsisimula? At anong mga maliliit na bagay ang talagang makakaapekto sa buhay ko? Yan mismo ang pag-uusapan natin sa susunod na bahagi. Ibabahagi ko sa inyo ang mga halimbawa ng maliit na disiplina na ginagawa ng mga Stoic at paano natin pwedeng isabuhay ngayon kahit estudyante ka, empleyado, o kahit simpleng tao na gusto lang maging mas disiplinado. Kaya manatili ka dahil dito magsisimula ang tunay na pagbabago. Sa maliit na bagay na paulit-ulit mong ginagawa hanggang sa ikaw mismo ay maging mas matatag, mas payapa at mas handa sa hamon ng buhay. At kung nagugustuhan mo ang mga ganitong video at aral, kunting pabor lang, paki-like, share ng video na to. At huwag kalimutang mag-subscribe dahil dito, sama-sama tayong magpapalakas ng isip, damdamin at disiplina. Maraming salamat. Bakit nga ba mahalaga ang maliit na disiplina? Dahil sa psychology ng habits, kapag nagawa mo ang isang maliit na bagay araw-araw, kahit ganoon kaliit, nabubuo ang momentum. Ang tawag dito ay small wins. Isipin mo, kung nakumpleto mo ang 1 push-up ngayon, mas malaki ang chance na gagawin mo uli bukas. Kung nakapagsulat ka ng isang sentence sa journal mo, bukas magiging 2 sentence. At sa loob ng 1 buwan, bago mo alam, isang notebook na ang napuno. Ito ang sikreto. Hindi mo kailangang magsimula sa malaki. Dahil kapag sinubukan mong lumundag agad sa napakalaking goal, madalas mauuwi ka lang sa pagod at pagsuko. Pero kung maliit muna, unti-unting nagiging bahagi ng pagkatao mo. Ang Stoics ay naniniwala rin dito. Epictetus mismo nagsabi, "No great thing is created suddenly, any more than a bunch of grapes or a fig. If you tell me you want a fig, I answer you it requires time." Ang disiplina sa maliit na bagay ay parang buto. Hindi siya lalaki agad, pero kapag inalagaan araw-araw, magiging puno na hindi basta natitinag. Ngayon, paano ito konektado sa Stoicism? Sabi ng mga Stoics, we cannot control everything, pero we can control ang maliit na choices. Hindi natin kontrolado ang ekonomiya,
ang panahon o ang iniisip ng ibang tao. Pero kontrolado natin kung gigising tayo agad o mag-snooze. Kontrolado natin kung kakain tayo ng sobra o magpipigil. Kontrolado natin kung magsasalita tayo ng masakit o pipiliing manahimik. Marcus Aurelius bilang emperor, hindi niya kontrolado kung magugustuhan ng mga tao ang desisyon niya. Pero kontrolado niya kung magiging makatarungan siya sa bawat hatol. At yun ang dahilan kung bakit nakilala siya bilang philosopher king. Sa maliit na pagpili nagsisimula ang lakas ng karakter. At kapag araw-araw mong pinipili ang tama sa maliit na bagay, hindi ka matitinag pagdating sa malaki. Subukan nating ilapit sa totoong buhay ang prinsipyo. Journaling, lifelong clarity. Isang sentence lang araw-araw, ano ang natutunan ko ngayong araw? Maliit lang, pero paglipas ng panahon, mas malinaw na ang pag-iisip mo, mas kilala mo ang sarili mo. Pagkontrol sa pagkain, training sa desires, apatheia, hindi ka magiging alipin ng gutom o cravings. Kahit isang kutsarang bawas. Sa pagkain ay training para hindi ka matalo ng sarili mong hangarin. Sabi ng Stoics, he is most powerful who has power over himself. Pagtiyaga sa simpleng gawain, resilience sa malalaking pagsubok. Kung natutunan mong linisin ang sariling mesa araw-araw o ayusin ang kama bago lumabas, masasanay ang isip mo na huwag iwasan ng hirap. At kapag dumating ang tunay na problema, sakit, kabiguan o trahedya, mas matatag ka na. Ang maliit na disiplina ay parang paghahanda ng sundalo. Hindi ka agad ibinabato sa giyera. Una, tinuturuan ka kung paano humawak ng espada. Maliit lang iyon pero pagdating ng labanan, iyon ang magliligtas sa buhay mo. Kaya kung titingnan mo, hindi talaga maliit ang maliit na bagay. Dahil ito ang ugat ng lahat ng malaki. Minsan gusto natin ng instant success, pero ang Stoic mindset ay nagsasabi, start where you are, do what you can, control the small and the great will follow. Ngayon baka iniisip mo, anong mga disiplina ang talagang sulit gawin araw-araw? Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga maliit na disiplina na ginagawa ng Stoics at paano natin sila maia-apply sa buhay natin ngayon. Mga maliliit na disiplina. Una, tanungin natin ang sarili natin. Ilang beses na tayong natalo ng alarm clock? Nakaset ka ng 5 a.m. pero pag tumunog pindot agad ng snooze. Sasabihin mo, 5 minutes lang pero nagising ka na 8:00 na. Hindi lang ito simpleng problema sa oras. Ito ay training ground ng disiplina. Paano i-practice? Number 1, magplano bago matulog. Huwag lang iasa sa alarm. Ilagay ang cellphone o alarm clock malayo sa kama. Kung alam mong may dahilan ka para gumising, mas madali mong pipiliin bumangon. Number 2, stand up immediately. Kapag tumunog ang alarm, walang bargaining. Tumayo agad. Ang 5-second rule. Bago pa makapasok ang isip ng dahilan, kumilos na. Number 3, gawin itong ritual, hindi torture. Simulan ang araw sa isang simpleng gawain. Inumin ang isang baso ng tubig. Magdasal o ayusin ang kama, maliit na panalo agad sa umaga. Marcus Aurelius mismo nagsabi sa Meditations, at dawn, when you have trouble getting out of bed, tell yourself, I am rising to do the work of a human being. Ang punto niya, hindi tayo nabubuhay para manatili sa lambot ng kama, kundi para gampanan ang tungkulin natin bilang tao. Kapag bumangon ka ng maaga kahit hindi mo gusto, hindi lang oras ang napapanalunan mo, pinapakita mo sa sarili mo na ikaw ang may kontrol, hindi ang kama, hindi ang damdamin, at hindi ang pagod. Epictetus na dating alipin, hindi niya pwedeng sabihin, ayoko munang magtrabaho, matutulog ako. Pero ang ginawa niya, ginamit niya ang sitwasyon bilang training. Nasanay siya sa disiplina sa kabila ng hirap at iyon ang naging puhunan niya para maging guro ng emperors. Isipin mo ito, dalawang tao, pareho silang may pangarap, pareho silang may trabaho. Yung isa laging talo ng snooze button. Paggising niya, rush mode. Wala nang oras mag-isip, nagmamadali, lagi siyang pagod. Yung isa kahit hindi gusto bumangon, nagkaroon ng tahimik na oras sa sarili, nakapagplano, nakapagdasal, nakapag-isip ng malinaw. Sa dulo ng taon, sino kaya ang mas malinaw ang direksyon, mas disiplinado, mas handa sa hamon ng buhay? Kaya't kung iniisip mo na maliit lang ang pagbabangon ng maaga, isipin mong muli. Ito ang unang laban ng araw at kapag nanalo ka dito, mas madali mong mapapanalo ang susunod. Ngayon, hindi lang paggising ang pag-uusapan natin.
Sunod, pag-aaralan natin ang isang kakaibang Stoic practice, ang cold shower, at bakit mahalaga ang pagyakap sa discomfort. Tanong, bakit kaya pinipili ng mga Stoics ang hirap kahit may mas madali namang paraan? Simple lang, dahil kung palagi kang namimili ng madali, hindi ka handa kapag dumating ang mahirap. At isa sa pinakasimpleng paraan para i-train ang sarili dito ay isang malamig na paligo. Number 1, start small. Hindi mo kailangan agad sumabak sa yelo. Simulan mo sa huling 30 segundo ng paliligo. Buksan ang malamig na tubig. Number 2, focus on breathing. Sa unang tama ng lamig, natural na magpapanik ang katawan. Ang challenge, huwag sumigaw, huwag umatras kontrolin ang hininga. Number 3, consistency over intensity. Mas mahalaga ang araw-araw na practice kaysa isang beses lang na extreme. Kahit 1 minuto lang basta regular, ang Stoicism ay tungkol sa voluntary discomfort. Seneca mismo ay nagsabi, set aside a certain number of days during which you shall be content with the scantiest and cheapest fare. And say to yourself, is this the condition that I feared? Ang punto niya, kapag nasanay ka sa hirap, hindi ka natitinag ng takot. Ang cold shower ay hindi lang tungkol sa tubig. Ito ay simbolo ng pagharap sa bagay na hindi mo gusto, pero alam mong makabubuti sa iyo. Epictetus, kahit alipin sinanay ang sarili na huwag matakot sa discomfort. Sa halip, ginawa niyang larangan ng pagsasanay ang bawat hirap. Kung kaya niyang tiisin yun, mas kaya nating tiisin ang malamig na tubig. Isipin mo ito, isang tao gising na nakatayo sa harap ng shower. Mainit ang gusto niya, komportable, relaxing. Pero pinili niya ang malamig. Sa unang buhos parang tinatamaan siya ng libong karayom. Pero hindi siya umatras. Huminga siya kalmado. Paglabas niya ng banyo, hindi lang siya physically refreshed. Mas malakas ang loob niya. Mais disiplinado. Ngayon, i-compare mo sa taong laging komportable, laging iniiwasan ang hirap. Kapag dumating ang tunay na problema, sino ang mas handa? Ang malamig na paligo ay hindi tungkol sa tubig, kundi tungkol sa paghubog ng isip at damdamin. Maliit na discomfort araw-araw na nagiging training para sa mga malalaking bagyo ng buhay. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang isa sa pinakakilalang Stoic practice, journaling, kung paano nagiging salamin ng kaluluwa ang pagsusulat. Alam mo ba na ang ilan sa pinakamahalagang Stoic writings na binabasa natin ngayon, gaya ng Meditations ni Marcus Aurelius, ay hindi talaga isinulat para sa ibang tao? Hindi iyon aklat para i-publish. Ito ay journal niya, personal reflections para disiplinahin ang sarili niya. Ibig sabihin, ang pagsusulat hindi lang para sa writers. Ito ay training ground para sa lahat ng gustong maging malinaw ang isip, matatag ang damdamin, at disiplinado sa araw-araw. Number 1, keep it simple. Hindi kailangan ng magarang notebook o fountain pen, kahit simpleng kwaderno o digital notes, sapat na. Number 2, daily reflection. Sa umaga, isulat ang layunin mo para sa araw. Halimbawa, ngayon pipiliin kong maging kalmado kahit may stress. Sa gabi, isulat kung paano mo nagawa o kung saan ka nadapa. Halimbawa, nagalit ako kanina pero natutunan kong kailangan kong huminga bago magsalita. Number 3, ask yourself questions. Ano ang nagawa kong tama ngayon? Ano ang pwede kong ayusin? Ano ang natutunan ko tungkol sa sarili ko? Marcus Aurelius, when you arise in the morning, think of what a precious privilege it is to be alive. At night, examine your actions. Gumising na may pasasalamat, matulog na may pagsusuri. Epictetus, examine yourself. A man should habitually ask himself, how do I stand in regard to this matter? Ang pagsusulat ay parang salamin, hindi mo matatago ang katotohanan sa sarili mo. Ang journaling ay disiplina ng katapatan. Hindi ka pwedeng magsinungaling sa papel dahil ikaw at ang sarili mong isipan lang ang nag-uusap. Isipin mo ang isang tao na laging gulo ang isip, daming iniisip, daming worries. Parang isang kwarto na puno ng kalat. Pero araw-araw sinusulat niya ang nasa isip niya. Unti-unting gumagaan. Parang naglilinis ng kwarto, paisa-isa hanggang luminaw ang paligid. Ito ang nangyari kay Marcus Aurelius. Sa gitna ng digmaan, sakit at responsibilidad bilang emperor, sumulat siya gabi-gabi at doon siya nakahanap ng kapayapaan. Kahit ang buong mundo ay nasa gulo. Kaya't kung gusto mong maging malinaw ang direksyon mo sa buhay, magsimula ka sa isang simpleng journal, hindi para maging magaling magsulat, kundi para mas kilalanin ang sarili mo.
Ngayon, dumako naman tayo sa isa pang disiplina na halos nakalimutan ng modernong tao. Ang 10 minutes of silence. Paano ito nagiging stoic training para sa emosyon? Subukan mo ito. Umupo ka ng tahimik sa loob ng 20 minuto. Walang cellphone, walang music, walang kausap. Para sa marami parang torture ito. Bakit? Kasi doon lumalabas ang tunay na laman ng isip at puso. Pero para sa isang stoic, ito ang pinakamahalagang sandali. Dito mo natutunan ang mastery sa sarili. Kung paano hindi alipin ng emosyon, kundi amo nito. Number 1, find a quiet space. Kahit sa kwarto sa labas, o kahit nakaupo lang sa jeep habang nakapikit. Number 2, set 10 minutes. Timer lang. Hindi kailangang 1 oras agad. Ang goal, consistency. Number 3, observe, don't judge. Kung may pumasok na negative thoughts, huwag itulak, huwag ding sundan. Pansinin lang gaya ng pagdaan ng ulap. Number 4, anchor on breath. Kung naliligaw ang isip, bumalik lang sa hininga. Malalim na inhale, dahan-dahang exhale. Seneca, true happiness is to enjoy the present, without anxious dependence upon the future. Sa katahimikan, natututunan mong tumigil sa overthinking at yakapin ang kasalukuyan. Marcus Aurelius, nowhere can man find a quieter or more untroubled retreat than in his own soul. Ang katahimikan ay hindi sa labas kundi sa loob. Ang stoic silence ay hindi lang walang ingay. Ito ay training sa emosyonal na balanse. Paano manatiling kalmado kahit magulo ang paligid? Isipin mo ang isang sundalo sa gitna ng giyera. Sa paligid niya puro kaguluhan, sa sigaw, putok, takot. Pero nakakita siya ng maliit na lugar kung saan siya naupo ng ilang minuto. Huminga siya, pumikit, at nakinig sa sariling tibok ng puso. Para bang kahit nasa gitna ng impyerno, nakahanap siya ng paraiso. Ganito rin ang ginawa ng mga stoic emperors at philosophers sa gitna ng gulo ng politika, responsibilidad, at personal na pagsubok. Natagpuan nila ang katahimikan sa loob at doon nila nakuha ang lakas para harapin ang mundo. Application in real life. Kapag stressed sa trabaho, bago mag-reply o magdesisyon, 10 minutes of silence. Kapag naiinis sa tao, huwag agad sumagot, kundi huminga muna at manahimik. Kapag nalilito sa buhay, huwag agad maghanap ng sagot sa labas. Makinig muna sa loob. Kaya kung gusto mong lumakas ang emotional discipline mo, huwag mong baliwalain ang katahimikan. Dahil sa katahimikan, doon ka natututo ng tunay na kalakasan. Ngayon, dumako naman tayo sa susunod na stoic practice, deliberate discomfort. Ito ang paraan para hindi tayo maging alipin ng comfort zone. Alam mo ba kung bakit maraming tao ang madaling sumuko sa hamon ng buhay? Dahil naging alipin sila ng comfort zone, sabi ng mga stoic, kung ayaw mong masira ng sakit at hirap, masanay ka sa sakit at hirap. Ibig sabihin, ang kalaban mo ay hindi mismo ang hirap, kundi ang takot mo sa hirap. At ang lunas, sadyang pagyakap sa discomfort. Number 1, cold shower. Hindi dahil uso, kundi dahil practice ng pagtanggap ng discomfort. Pagpasok mo sa malamig na tubig, mararamdaman mo ang instinct na lumayo. Pero kung natutunan mong manatili, natututo kang humarap sa biglaang pagsubok sa buhay. Number 2, skip luxury. Seneca mismo ang gumagawa nito. Minsan ay kumakain siya ng pinakasimpleng pagkain, natutulog sa matigas na higaan. Ang sabi niya, "Is this what I feared?" Training ito na ipakita sa sarili na kahit wala ang luho kaya mong mabuhay. Number 3, physical training. Simple push-ups, jogging, o kahit paglalakad ng malayo. Discomfort sa katawan tulay sa lakas ng loob. Number 4, controlled fasting. Hindi lang spiritual, kundi stoic practice din. Ang pagtitiis sa gutom ay nagtuturo ng mastery sa sarili laban sa desires. Epictetus, difficulties show a man what he really is. Ang hirap ay hindi ka sinisira, kundi ipinapakita kung sino ka talaga. Marcus Aurelius, you have power over your mind, not outside events. Kapag pinapasok mo ang discomfort sa sariling terms, natututo kang kontrolin ang sarili kaysa magreklamo sa sitwasyon. Seneca, set aside a certain number of days during which you shall be content with the scantiest and cheapest fare. And say to yourself, is this the condition I feared? Ang voluntary discomfort ay rehearsal sa tunay na buhay. Isipin mo si Epictetus. Dati siyang alipin, walang karapatan, walang luho, pero doon siya natutong magpigil sa sarili, magtiis at magpalakas ng loob. Yung mga bagay na takot sa kanya ang ibang tao, gutom, sakit, hirap, naging kaibigan niya,
At nang siya'y naging guro, tinuruan niya ang mga estudyante na huwag matakot sa kahirapan dahil ang tunay na kahirapan ay ang pagiging mahina sa loob. Iisipin mo rin ang sundalo na nagtitrain sa ulan, sa init, sa pagod. Hindi dahil gusto niya iyon, kundi dahil kapag dumating ang tunay na labanan, handa na siya. Ganyan ang Stoic practice, rehearsal ng kalakasan bago dumating ang tunay na laban ng buhay. Application in real life. Kung lagi kang nagko-coffee sa umaga, minsan subukan mong wala. Kung lagi kang naka-aircon, subukan mong pawisan. Kung lagi kang busog, minsan tiisin ang kaunting gutom. Kung sanay kang lagi kang komportable, sadyang humanap ng hirap dahil doon ka lalakas. Kaya huwag mong iwasan ang discomfort dahil sa bawat malamig na shower, sa bawat gutom na tiniis, at sa bawat luho na iniwasan, nagtatayo ka ng invisible armor sa iyong isip at puso. At ngayon dumako tayo sa huling practice, gratitude writing. Dito natin makikita na ang susi sa kasiyahan ay hindi paghabol ng higit pa, kundi pagkilala sa meron na tayo. Bakit kaya may mga taong kahit mayaman na, parang kulang pa rin ang buhay? At bakit may mga taong halos wala, pero ang gaan ng loob parang puno ng yaman? Sabi ng Stoics, he who is not contented with what he has would not be contented with what he would like to have. Ibig sabihin, hindi pera, hindi tagumpay, hindi material things ang tunay na kasiyahan, kundi gratitude. At isa sa pinakamakapangyarihang disiplina para dito ay ang simpleng pagsusulat ng pasasalamat. Number 1, maglaan ng 5 to 10 minuto kada araw. Bago matulog o pagkagising, magsulat ng 3 bagay na ipinagpapasalamat mo. Number 2, maging specific. Hindi lang salamat sa pamilya, kundi salamat sa tawanan namin ng anak ko ngayong umaga. Number 3, isama ang maliliit na bagay. Kape na mainit, hangin na sariwa, isang tao nang ngumiti sa iyo sa kalsada. Number 4, revisit weekly. Balikan ang mga naisulat at maramdaman kung gaano karami palang biyaya ang meron ka. Marcus Aurelius. When you arise in the morning, think of what a precious privilege it is to be alive, to breathe, to think, to enjoy, to love. Ang simpleng paghinga ay dapat nang ipagpasalamat. Seneca, nothing is more honorable than a grateful heart. Ang pasasalamat ang pinagmumulan ng dignidad at contentment. Epictetus, he is a wise man who does not grieve for the things which he has not, but rejoices for those which he has. Ang karunungan ay nakikita hindi sa hinahabol kundi sa kinikilala. Isipin mo ang isang magsasaka na simple lang ang buhay. Gising siya bago sumikat ang araw, nagtatanim at kumakain ng tinapay at prutas mula sa sariling bukid. Kung titingnan ng iba, mahirap siya. Wala siyang sasakyan, gadgets o malaking bahay. Pero bago siya matulog, sinusulat niya sa isip, salamat sa araw na ito. Salamat sa ani. Salamat sa pamilya kong masaya. Samantala, may mga taong nasa mansyon pero hindi makatulog dahil iniisip pa rin ang susunod na bibilhin. Sino ang mas mayaman? Sabi ng Stoics, ang tunay na mayaman ay ang marunong makontento. Application in real life. Kapag naiinis ka sa isang tao, balikan kung ano ang dapat mong ipagpasalamat tungkol sa kanya. Kapag nahihirapan ka, isulat ang mga biyayang meron pa rin. Kapag naiinggit ka, i-ground ang sarili sa pasasalamat sa kung ano ang nasa harap mo. Kaya huwag mong isipin na kailangan ng malaki para sumaya. Minsan sapat na ang lapis, papel at puso na marunong magpasalamat. Sa susunod, sisilipin natin ang kwento ni Epictetus, isang taong nagsimula bilang alipin pero dahil sa disiplina sa maliit, naging guro ng emperors. Isipin mo ito, isang batang ipinanganak na alipin, walang kalayaan, walang ari-arian, walang boses, pero siya ang naging isa sa pinakadakilang guro ng Stoicism. Ang pangalan niya ay Epictetus. At kung kaya niyang baguhin ang buhay niya mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas, kaya mo rin. Basta't sisimulan mo sa maliit na disiplina. The story. Si Epictetus ay ipinanganak bilang alipin sa Roma. Sa kabila ng hirap, natuto siyang kontrolin ang sarili niyang isip. Isang araw sinaktan siya ng kanyang amo, binali ang kanyang paa, pero ang tugon niya, kung itutuloy mo, mababali ito, at nang mabali nga, wala siyang galit kundi pagtanggap. Doon nagsimula ang kanyang reputasyon. Isang taong hindi kayang alipinin ng emosyon kahit alipin ang katawan. Nang lumaya siya, nagturo siya ng Stoicism sa mga estudyante.
Ang kanyang aral ay simple pero malalim. Hindi mo makokontrol ang lahat, pero kaya mong kontrolin ang sarili mong isip at kilos. Epictetus, "No man is free who is not master of himself." Ang tunay na kalayaan ay hindi galing sa labas, kundi sa mastery sa sarili. Circumstances don't make the man, they only reveal him to himself. Hindi sitwasyon ang lumilikha ng tao, kundi ito ang nagpapakita kung sino siya talaga. Isipin mo ang batang Epictetus, nakatali, walang sariling desisyon. Pero gabi-gabi, nagpa-practice ng self-control sa pagkain, sa emosyon, sa pananaw. Habang ibang tao ay umaasa sa luho para maging masaya, siya ay natutong magpasalamat sa kung anong meron. Habang ang iba'y natatakot sa sakit, siya ay natutong tanggapin ito. At nang dumating ang panahon, ang dating alipin ay naging guro ng mga emperors at philosophers. Naging patunay siya na kahit ang pinakamaliit na disiplina ay maring maging hagdan tungo sa pinakadakilang pagbabago. Application in real life. Kung nararamdaman mong maliit ka, alalahanin si Epictetus. Kung iniisip mong walang silbi ang maliit na habits, isipin mo na iyon mismo ang nag-angat sa isang alipin tungo sa pagiging guro ng mundo. Kung nahihirapan ka sa sitwasyon, tandaan hindi sitwasyon ang nagtatakda sa iyo, kundi kung paano ka tumugon dito. Kaya kung may isang bagay kang dadalhin mula kay Epictetus, ito ang aral. Ang maliliit na disiplina ang susi sa pinakadakilang kalayaan. At dito nagtatapos ang part 3 ng ating paglalakbay. Sa susunod na bahagi, dadalhin natin ang lahat ng ito at pag-uusapan kung paano gawing sistema ang maliliit na disiplina para hindi lang siya pansamantalang habit, kundi pang matagalang lifestyle. Tanong ko sa iyo, kung nandaya ka sa maliit na bagay, sa tingin mo kaya mong hindi mandaya sa malaki? Sabi ni Marcus Aurelius, Tanong ko sa iyo, kung nandaya ka sa maliit na bagay, sa tingin mo kaya mong hindi mandaya sa malaki? Sabi ni Marcus Aurelius, "If it is not right, do not do it. If it is not true, do not say it." Simple lang ang prinsipyo. Ang katarungan o justice nagsisimula sa maliliit na tapat na kilos. Para sa mga Stoic, ang justice ay hindi lang tungkol sa korte o sa batas. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng nararapat sa bawat isa, sa pagiging patas, sa pagiging tapat, at sa pagbibigay ng respeto. Hindi ito nakikita lang sa malalaking desisyon kundi mas malinaw sa maliliit na aksyon sa araw-araw. Isipin mo ang mga halimbawa. Pagbabalik ng sukli kahit piso lang, pag-amin na mali ka kahit walang nakakakita, hindi pagkopya kahit maliit na exam o trabaho lang. Ang tanong, kaya mo bang maging tapat sa maliit? Dahil kung kaya mong maging tapat sa maliit, masasanay ang kaluluwa mo na maging tapat sa malaki. Narito ang sinabi ni Marcus Aurelius, "If it is not right, do not do it. If it is not true, do not say it." Walang gray area para sa kanya. Kung mali, huwag gawin. Kung hindi totoo, huwag sabihin. At sabi ni Epictetus, "What is the fruit of these teachings? Only the most beautiful and proper harvest, tranquility, fearlessness and freedom." Ang honesty ay nagbibigay ng kalayaan sa loob, isang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng kasinungalingan. Isipin mo ang isang tindero sa palengke. May customer siyang nagbigay ng malaking pera, pero nagkamali at sumobra ang sukli. Walang makakakita kung kukunin niya ang sobra. Kung kukunin niya, madadagdagan ang kita niya ngayong araw. Pero kung ibabalik niya, maliit lang ang kita, pero malaki ang dignidad. Alin ang pipiliin niya? Para sa Stoics, ang pagpili ng tama kahit walang nakakakita ay ang tunay na justice. Dahil hindi mo ginagawa ang tama para sa iba, kundi dahil ito ay tama, paano natin ito maipapakita sa buhay natin? Una, honesty sa pera. Kahit piso lang, kahit maliit na utang, ayusin agad. Pangalawa, honesty sa salita. Huwag magsabi ng half-truths, huwag magpalusot, practice na maging diretso kahit uncomfortable. Pangatlo, honesty sa sarili. Aminin kapag nagkamali at huwag lokohin ang sarili sa procrastination. Kapag sinabi mong mamaya na, tanungin ang sarili kung totoo ba yon o isa lang na palusot. Ngayon isipin mo ito. Kung ngayong araw mismo ay pipiliin mong maging tapat sa maliit na bagay, sa sukli, sa salita, sa oras, isipin mo kung anong klaseng tao ka magiging makalipas ang isang taon. Mas matibay ang loob, mas malinaw ang konsensya at mas may bigat ang boses mo. Bakit? Dahil alam ng tao na totoo ka, kaya tandaan justice ay hindi lang para sa korte, kundi para sa araw-araw.
Kung hindi tama, huwag gawin. Kung hindi totoo, huwag sabihin. At ngayon dumako naman tayo sa susunod na cardinal virtue, ang courage. Paano natin makikita ang tapang sa maliit na discomfort? Kung titingnan natin ang salitang courage, madalas naiisip natin ang malalaking laban, pakikipagdigma, pagsasalita laban sa mali sa harap ng maraming tao, o paggawa ng matinding desisyon. Pero para sa mga Stoic, courage ay hindi lang para sa malalaking pagkakataon. Ito ay nakiktam sa maliliit na bagay, sa mga simpleng desisyon na ginagawa natin araw-araw. Marcus Aurelius mismo ay nagsabi na, hindi natin kailangan maghintay ng dakilang pagkakataon para ipakita ang ating virtue dahil ang bawat araw ay pagkakataon na. Isipin mo ito, gumising ka sa umaga at malamig ang panahon. Ang katawan mo gustong manatili sa kama, pero pinili mong bumangon at simulan ang araw. Iyan ay maliit na courage. O kaya nasa harap ka ng cold shower. Simple lang, tubig lang naman, pero pinili mong pumasok at maranasan ang discomfort. Ang tapang doon ay hindi ang tubig mismo, kundi ang pagtanggap mo na hindi lahat ng bagay ay dapat maging komportable. Epictetus na dati ring alipin, madalas niyang binabanggit na ang tunay na lakas ay hindi sa pagkontrol ng iba, kundi sa pagkontrol ng sarili. Ang courage sa maliliit na discomfort ay parang ehersisyo para sa kaluluwa. Kung kaya mong harapin ang lamig ng tubig, kaya mong harapin ang mas mabibigat na hamon ng buhay, rejection, failure, o pagkawala ng mga bagay na mahalaga sa iyo. Halimbawa, may kaibigan kang nagyaya ng bisyo o maling gawain. Sa unang tingin, maliit lang. Isang baso, isang stick, isang subok lang. Pero ang pagtanggi mo, kahit maliit na sitwasyon yon, ay tunay na courage, sapagkat hindi mo tinanggap ang aliw ng sandali, kapalit ng pagkasira ng sarili. At kapag pinapraktis natin ang ganitong courage sa maliit na paraan, unti-unti itong nagiging bahagi ng ating pagkatao. Para kang nag-iipon ng lakas. Kaya pagdating ng totoong krisis, hindi ka basta matitinag. Para kang sundalo na sanay sa ensayo, kaya't handa sa digmaan. Temperance ang disiplina ng pagpipigil, ng moderation. Sa Stoic philosophy, ito ang kakayahang pumili ng tama sa gitna ng tukso, hindi dahil bawal o dahil may nanonood, kundi dahil alam mong ang labis ay laging may kapalit. Sabi nga ng mga Stoic, ang tunay na malaya ay hindi yung nakakakuha ng lahat ng gusto niya, kundi yung marunong hindi magpadala sa lahat ng gusto niya. Isipin natin ang pagkain. Sa hapag, may nakahain na masarap na ulam. Normal ang kumain para mabusog. Pero kapag sumobra ka, ang sarap ay nagiging bigat. Ang small discipline na pagpipigil sa sarili, isang kutsarang bawas lang kaysa sobra, ay maliit na hakbang papunta sa temperance. Hindi malaking sakripisyo, pero ito'y paalala sa sarili na ang katawan ay hindi dapat maging amo, kundi lingkod. Ang Stoics ay naniniwala na ang desires, kapag hindi kontrolado, ay nagiging tanikala. Kaya't kahit simpleng pagpipigil sa isang extra dessert o pagpili na uminom ng tubig kaysa soft drinks, ay training ng kaluluwa. Kung kaya mong kontrolin ang tiyan, mas lalo mong makokontrol ang mas mabibigat na pagnanasa, kayamanan, kapangyarihan o bisyo. May isang kwento tungkol kay Musonius Rufus, guro ni Epictetus. Itinuro niya na ang pagkain ay hindi para sa kasiyahan kundi para sa kalusugan. Kapag ginawa mong sentro ng buhay ang pag-enjoy, nawawala ang essence ng virtue. Ang simpleng pagpipigil ay hindi pag-aalis ng kasayahan, kundi pag-iingat na hindi maging alipin ng kasayahan. Praktikal na halimbawa, sa panahon ngayon hindi lang pagkain ang tukso, social media, entertainment, pagbili ng kung ano-ano na hindi kailangan. Ang temperance ay ang disiplina na magsabi ng, tama na, hindi ko kailangan ng isa pa, hindi ko kailangan ng dagdag na oras sa scrolling, hindi ko kailangan ng bagay na ito para maging buo. Kapag natutunan mong magpigil sa maliliit na bagay, nagiging natural ang simplicity. At dito pumapasok ang tunay na kalayaan. Dahil kapag hindi ka naalipin ng iyong mga desires, mas kaya mong piliin ang mabuti at ang mahalaga. Wisdom para sa Stoics, ito ang pinakamahalagang virtue. Sabi nila, lahat ng ibang virtues tulad ng justice, courage at temperance ay nakaugat sa wisdom. Ang tanong, paano ba natin makikita ang wisdom sa maliliit na bagay? Isipin natin ang simpleng habit ng pag-aaral. Kapag naglaan ka ng kahit 10 minuto, sa pagbabasa araw-araw tila maliit lang. Pero sa paglipas ng panahon,
ito ay nagiging bundok ng kaalaman. Sabi nga ni Seneca, we should every day call ourselves to account. Ang maliit na pag-aaral, maliit na reflection, ay unti-unting humuhubog ng isip at pananaw. Wisdom ay hindi lang tungkol sa pagiging matalino, kundi sa paglalapat ng tama sa buhay. Kung nagbasa ka ng isang linya mula kay Marcus Aurelius at in-apply mo ito sa isang desisyon sa trabaho, yun na ang wisdom sa maliit na bagay. Hindi kailangan ng malaking libro o diploma, kundi ang consistency na hanapin ang katotohanan at isabuhay ito. Halimbawa, nagkaroon ka ng hindi pagkakaintindihan sa isang kaibigan. Pwede mong piliin na mainis, pero nag-step back ka at inalala ang Stoic principle, is this within my control? Doon mo nakitang hindi worth it mag-aksaya ng galit. Maliit na decision yun, pero iyon ang wisdom. O kaya sa trabaho may tukso na mandaya kahit maliit lang, isang report, isang oras na dagdag sa logbook, ang pagpili na maging tapat, kahit maliit na honesty lang, ay practice ng wisdom. Sapagkat alam mong ang katotohanan ay mas mahalaga kaysa pansamantalang gain. Kung iisipin, wisdom sa maliliit na bagay ay parang kompas. Hindi mo man agad nararating ang destinasyon, pero araw-araw sa bawat maliit na desisyon, inaayos nito ang direksyon ng iyong buhay. Kaya ang Stoics ay hindi naghahanap ng dakilang aral sa malalayong lugar. Hinahanap nila ang wisdom sa mismong pang-araw-araw na karanasan. Kapag pinili mong matuto kahit kaunti bawat araw, kapag pinili mong magtanong, ano ang tama? Ano ang totoo? Sa bawat sitwasyon, unti-unti kang nagiging taong matalino. At ayon sa Stoics, iyon ang pinakamataas na anyo ng pamumuhay. Ngayon nakita natin na kahit sa pinakamaliliit na bagay, nandyan ang 4 na Stoic virtues. Sa simpleng honesty, natututo tayong maging just. Sa pagtanggap ng discomfort, natututo tayong maging courageous. Sa pagpipigil sa desires, natututo tayong maging temperate. At sa maliit na pag-aaral araw-araw, natututo tayong maging wise. Hindi kailangang malaki agad ang pagbabago. Sa mga maliliit na hakbang, doon hinuhubog ang pagkatao. Sabi nga ni Marcus Aurelius, the perfection of character is this, to live each day as if it were your last, without frenzy, without apathy, without pretense. Ang perfection ng character ay hindi bigla ang transformation, kundi maliit na desisyon na inuulit araw-araw. Sunod dito, pag-uusapan naman natin kung paano mo ilalapat ang lahat ng ito sa buhay mo ngayon mismo. Kasi hindi sapat na alam lang natin ang Stoic wisdom. Kailangan itong maging habits, maging sistema at maging lifestyle. Gagawin natin itong 3 segments para malinaw. Number 1, building a daily Stoic routine. Kung gusto nating gawing realidad ang Stoic discipline sa buhay natin, hindi sapat na basahin lang natin ito o pakinggan. Kailangan itong maging bahagi ng ating araw-araw na routine. Ang kagandahan nito, hindi mo kailangang magsimula sa malaki. Sapat na ang maliit basta't consistent. Unang hakbang, gumising ng may purpose. Kapag bumangon ka sa umaga, tandaan ang sinabi ni Marcus Aurelius, when you arise in the morning, think of what a precious privilege it is to be alive, to breathe, to think, to enjoy, to love. Kahit simpleng pagbangon ng hindi nag-snooze ng maraming beses, disiplina na yon. Hindi lang katawan ng sinasanay mo, kundi pati isip na mas pinipili ang duty kaysa comfort. Ikalawang hakbang, maglaan ng oras para sa journaling. Hindi kailangang mahaba. Kahit 3 linya lang, ano ang pasasalamat mo? Ano ang plano mong gawin? At ano ang natutunan mo kahapon? Ang journaling ay parang pagtingin sa salamin pero para sa kaluluwa. Sa maliliit na sulat, hinuhubog ang clarity at self-awareness. Ikatlong hakbang, practice discomfort. Hindi kailangang extreme. Kahit simpleng cold shower o paglakad ng walang earphones para maranasan ang katahimikan. Sabi ng Stoics, ang taong nasanay sa discomfort ay hindi madaling matibag ng buhay. Kung kaya mong harapin ang maliit na hirap, kaya mong harapin ang mas malalaking unos. Ika-4 na hakbang, maglaan ng sandali para sa katahimikan. Kahit 10 minuto lang ng silence o meditation, sa mundong puno ng notifications, ang katahimikan ay nagiging luxury. Pero para sa Stoic, ito ay necessity. Dahil dito mo naririnig ang iyong sariling isip at nakikita kung saan ka dinadala ng mga emosyon mo. Ika-5 hakbang, gratitude practice. Sa dulo ng araw bago matulog, mag-isip ng 3 bagay na ipinagpapasalamat mo. Kahit maliit, isang masarap na pagkain,
isang ngiti ng kaibigan, o simpleng araw na lumipas ng payapa. Ang pasasalamat ay hindi lang para sa emosyon, kundi para turuan ang puso na makontento. Kung pagsasama-samahin mo ang mga maliliit na hakbang na ito, pagbangon, journaling, discomfort, silence at gratitude, nagiging daily stoic routine siya. Hindi ito mahirap sundin dahil maliit lang bawat isa. Pero kapag pinagsama-sama, nagiging malakas na pundasyon ng disiplina at katahimikan ng isip. Tandaan, hindi mo kailangang maging perpekto. Ang mahalaga, araw-araw may hakbang ka. At sa dulo ng linggo, makikita mo na hindi lang oras ang lumipas, kundi ikaw mismo ay nagbago. Number 2, overcoming resistance and setbacks. Ngayon, alam na natin kung paano buuin ang daily stoic routine. Pero totoo tayo sa isa't isa. Hindi araw-araw ay madali. May mga araw na tinatamad ka, may mga pagkakataon na bumabalik ka sa lumang gawi, at may mga sandali na parang walang progress. Ang tanong, paano haharapin ang resistance at setbacks? Una, tanggapin na natural ang resistance. Sabi ni Seneca, difficulties strengthen the mind, as labor does the body. Kapag tinatamad ka, kapag nagkakamali ka, huwag mong isipin na ibig sabihin ay mahina ka. Ibig sabihin lang noon ay tao ka. Ang disiplina ay hindi pagiging perpekto, kundi ang paulit-ulit na pagbabalik sa landas kahit ilang beses kang nadapa. Ikalawa, gamitin ang stoic framing. Kapag may araw na hindi mo nagawa ang journaling o bumigay ka sa tukso ng procrastination, huwag mong isipin na tapos na ang lahat. Sa halip itanong mo, ano ang nasa kontrol ko ngayon? Ang sagot, ang susunod na hakbang. Ang stoic ay hindi nabubuhay sa kahapon o bukas, kundi sa kasalukuyan. Ikatlo, gamitin ang principle ng small wins. Kapag hindi mo nagawa ang buong routine, gawin mo kahit isang maliit na bahagi. Hindi ka nakapag-journal ng 3 linya? Sulat ka ng isang sentence. Hindi ka nakapag-silence ng 10 minutes? Gawin mo ng 2 minutes. Ang mahalaga ay hindi maputol ang chain. Kahit maliit, basta't consistent, iyon ang tunay na tagumpay. Ika-4, iwasan ng self-judgment. Epictetus reminded us, it's not what happens to you, but how you react to it that matters. Ang setback ay hindi failure, kundi feedback. Kapag nabigo ka sa isang araw, gamitin mo itong paalala kung saan ka dapat mag-focus. Huwag mong dagdagan ng guilt ang pagkakamali, dahil ang guilt ay nagiging pabigat. Ang stoic ay nagko-convert ng pagkatalo bilang aral. Ika-5, hanapin ang meaning sa hirap. Minsan hindi ka tinatamad dahil kulang ka sa willpower, kundi dahil nakalimutan mo kung bakit mo ginagawa ito. Kaya mahalaga ang reflection. Bakit ko gustong maging disiplinado? Bakit ko gustong maging stoic? Kapag malinaw ang dahilan, mas kaya mong tumindig muli kahit ilang beses kang madapa. At tandaan, setbacks are part of the journey. Ang stoic path ay hindi straight line pataas, kundi zigzag na may ups and downs. Pero bawat balik mo sa landas ay nagpapatibay sa iyo. Para kang bakal na hinuhubog sa init, bawat apoy, bawat hammer strike ay mas nagpapatatag sa anyo mo. Number 3, long-term transformation through small steps. Kung babalikan natin ang lahat ng napag-usapan, makikita natin ang pattern. Disiplina sa maliit na bagay, araw-araw paulit-ulit. Pero ang tanong, paano ba nagiging malaking pagbabago ang maliliit na hakbang? Una, isipin mo ang tubig na tumutulo sa bato. Isang patak lang, halos walang epekto, pero sa paglipas ng panahon, kahit ang matigas na bato ay nauukit. Ganon din ang disiplina. Ang isang araw ng journaling, ang isang cold shower, ang isang oras na honesty sa trabaho, hindi agad dramatic ang resulta. Pero sa pagdaan ng mga linggo at buwan, ang iyong character ay unti-unting nahuhubog. Sabi ni Epictetus, no great thing is created suddenly. Ang pagiging matatag, matalino at disiplinado ay hindi biglaan. Hindi ito overnight success. Ito ay produkto ng mahabang proseso, ng maliliit na hakbang na hindi bumibitaw. Ikalawa, ang small steps ay nagbubuo ng momentum. Kapag nagawa mo ang isang maliit na bagay ngayon, mas madali nang gawin ito bukas. Parang snowball na gumugulong sa bundok. Nagsimula sa maliit pero sa kalaunan, nagiging napakalaki. Kung kaya mong magbasa ng 2 minuto araw-araw, darating ang araw na kaya mong magbasa ng 2 oras. Kung kaya mong pigilan ng sarili sa isang maliit na tukso, darating ang araw na kaya mong labanan ang mas matinding hamon. Ikatlo, ang long-term transformation ay hindi lang tungkol sa habits, kundi sa identity.
Kapag araw-araw mong ginagawa ang maliliit na disiplina, nagbabago ang tingin mo sa sarili. Hindi ka na lang taong gumigising ng maaga, ikaw ay taong disiplinado. Hindi ka na lang nagsusulat ng journal. Ikaw ay taong malinaw mag-isip. Hindi ka na lang umiiwas sa tukso. Ikaw ay taong may self-control. At ang identity na ito ang nagpapatibay sa iyo sa habang buhay. Ika-4, ang transformation ay nakikita hindi lang sa malalaking bagay kundi sa simpleng kilos. Mapapansin mo na mas kalmado ka sa harap ng stress, mas mabilis kang bumangon mula sa pagkakamali at mas marunong kang pumili ng tama kahit walang nakakakita. Ang mga bagay na ito ay hindi agad obvious pero makikita ng mga taong nasa paligid mo. At higit sa lahat, mararamdaman mo sa iyong sariling puso. Panghuli, ang long-term transformation ay bunga ng faithfulness sa proseso. Hindi mo kailangang makita agad ang resulta para magtiwala. Gaya ng magsasaka na nagtatanim ng buto, hindi siya nagmamadali. Alam niyang may panahon ng paglago. At ganon din ang Stoic path. Hindi mo agad makikita ang bunga, pero kung magtitiwala ka sa maliit na disiplina araw-araw, darating ang oras na mamumulaklak ito sa pinakamagandang anyo ng iyong pagkatao. Sa huli ito ang aral ng Stoics. Ang maliit na bagay, kapag tapat mong ginawa ay nagbubunga ng malaking pagbabago. At iyon ang tunay na self-improvement, hindi sa paminsan-minsang malalaking hakbang, kundi sa araw-araw na maliit na disiplina na hindi mo binibitawan. Kaya kung titignan natin, malinaw na ang maliit na disiplina kapag pinagsama-sama araw-araw ay may kapangyarihang baguhin hindi lang ang ugali, kundi ang buong pagkatao natin. Pero hindi nagtatapos doon. Dahil ang tunay na Stoic practice ay hindi lang nasa isip o salita, nasa paggawa, nasa eksperimento, nasa araw-araw na pagsubok. At dito papasok ang Part 6, Exercises at Guided Reflection. Hindi lang natin ito pag-uusapan, gagawin natin mismo. Kasi sabi nga ni Epictetus, don't explain your philosophy, embody it. Kaya sa segment na ito, bibigyan kita ng guided journaling, Stoic meditation style, at step-by-step na plano para ma-apply mo agad sa buhay mo ang disiplina sa maliit na bagay. Part 6, Exercises at Guided Reflection. Ngayon nasa huling bahagi tayo ng ating paglalakbay. Kung sa Part 5 ay itinuro natin kung paano buuin ang daily Stoic routine at paano magtagumpay laban sa setbacks, sa Part 6 naman ay dadalhin natin ito sa mas practical na level. Guided exercises at reflection na maaari mong gawin ngayon mismo. Dahil ang Stoicism ay hindi lang ideya na iniisip, ito ay pamumuhay na isinasagawa. Unang exercise, guided journaling. Isulat mo sa papel ang tanong na ito. Ano ang isang maliit na bagay na mahirap sa akin pero kaya kong gawin araw-araw? Hindi kailangang grand o malaki. Baka para sa iyo ito ay gumising nang hindi nag-snooze, uminom ng isang basong tubig pagkagising, magbasa ng 2 pahina ng libro o umiwas sa isang maliit na bisyo. Ang mahalaga, ito ay isang bagay na simple pero challenging. Maliit pero kaya mong ulit-ulitin. Kapag naisulat mo ito, sagutin ng tapat. Tukuyin ang isang habit na iyon at bakit ito mahalaga para sa iyo. Pangalawang exercise, Stoic meditation style. Isara ang iyong mga mata at mag-imagine. Ano ang mangyayari kung hindi mo gagawin ang maliit na disiplina na iyon? Halimbawa, kung hindi ka gigising ng maaga, isipin kung anong araw ang darating puno ng pagkahuli, stress at kawalan ng direction. Kung hindi ka mag-journal, isipin kung gaano kalabo ang iyong isip at gaano kadali kang madadala ng emosyon. Ang visualization ng failure ay hindi para takutin ka, kundi para ipakita na ang maliit na bagay ay may malalim na epekto kapag pinabayaan. Sa kabilang banda, isipin mo rin ang sarili mo pagkatapos ng isang buwan ng consistent practice, mas disiplinado, mas malinaw ang isip, mas matatag sa hamon ng buhay. Pangatlong exercise, step-by-step plan. Simple lang ito. Step 1, pumili ng isang maliit na disiplina. Huwag mo na marami, isa lang. Step 2, gawin ito araw-araw sa loob ng 7 araw. Hindi perpekto, basta't consistent. Step 3, obserbahan ang mindset shift. Isulat sa dulo ng linggo, ano ang napansin ko sa sarili ko? Mas disiplinado ba ako? Mas kalmado ba ako? Mas malinaw ba ang isip ko? Ang kagandahan ng planong ito ay hindi ito nakakatakot. Hindi mo kailangang baguhin ang buong buhay mo agad-agad. Ang hinihingi lang ay isang maliit na commitment para sa loob ng 7 araw. Sabi nga ni Seneca, it is not that we have a short time to live, but that we waste a lot of it.
Sa halip na masayang ang oras, bakit hindi gamitin ang 7 araw bilang eksperimento ng self-improvement? Ngayon baka itanong mo, paano kung mabigo ako? Tandaan, ang failure ay hindi kabaligtaran ng progress, kundi bahagi ng proseso. Kapag nalagpasan mo ang isang araw, huwag mong isipin na tapos na. Bumalik ka agad bukas. Ang Stoic path ay hindi tungkol sa pagiging flawless, kundi sa pagiging faithful sa pagbabalik. Para mas maging epektibo, isama natin ang gratitude reflection sa exercise. Kapag natapos mo ang bawat araw ng practice, mag-isip ng isang bagay na ipinagpapasalamat mo. Bakit? Kasi gratitude rewires the mind. Kapag natuto kang makita ang mabuti, kahit sa maliit, mas lumalakas ang iyong disiplina at mas nagiging simple ang iyong pamumuhay. At huwag kalimutan ang accountability. Pwede mong sabihin sa isang kaibigan o kapamilya ang iyong napiling maliit na disiplina. Hindi para magyabang, kundi para magkaroon ng witness sa iyong journey. Ang Stoics ay naniniwala sa community dahil mas madaling lumago kapag may kasama kang nagbabantay at nagbibigay suporta. Sa huli, itong part 6 ay hindi lang dagdag kaalaman, kundi aktwal na pagsasanay. Kaya't ngayong tapos na ang video, kunin mo ang papel at panulat, sagutin ang journaling prompt, isulat ang iyong napiling disiplina at simulan agad mamayang gabi o bukas ng umaga. Huwag mong ipagpaliban dahil ang Stoicism ay para sa kasalukuyan, hindi para sa someday. Kung may isang takeaway ka rito, ito ang tandaan mo. Ang maliliit na bagay, kapag ginawa ng may disiplina at consistency, ay nagiging pundasyon ng dakilang pagbabago. At ang pagbabagong ito ay hindi lang para sa iyo, kundi para sa mga taong nasa paligid mo, dahil ang disiplina mo ay nagiging inspirasyon nila. Kaya't subukan mo itong 7-day challenge. Isang maliit na disiplina araw-araw, obserbahan ang pagbabago, at mararamdaman mo na hindi lang ikaw ang nagiging mas mabuti, kundi pati ang mundo sa paligid mo ay naapektuhan. Ngayon nais kong mag-iwan ng isang Stoic reminder mula kay Marcus Aurelius. Waste no more time arguing about what a good man should be. Be one. Ang ibig sabihin nito, huwag na tayong magpaliban. Ang kabutihan at disiplina ay hindi dapat hintayin, kundi isinasabuhay sa bawat araw, sa bawat maliit na bagay. Kaya kung nandito ka pa hanggang sa dulo ng series na ito, saludo ako sa iyo. Ibig sabihin ay handa kang gawing mas disiplinado, mas matatag, at mas malinaw ang iyong isipan. Tandaan, hindi ito sprint kundi marathon. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Kung minsan ay madapa ka, ang mahalaga ay bumalik sa maliit na hakbang at ipagpatuloy. Ngayon, alam mo na kung paano ito ilalapat sa buhay mo. Huwag mo lang pakinggan, gawin mo. At kung nagustuhan mo ang nilalaman ng video na to, kunting pabor, pwede paki-like, share at isubscribe para mas marami pa tayong mapag-aralan. Maraming salamat.